Tingnan natin, ha? Oh. Alam mo ba kung ano ang nadiskubre sa Farm to Market Road? Ba? Overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Ang 10.3 billion, overpriced pa lang yan. So, hindi pa yan ang base price. Hindi, lagpas ng 10.3. Mga wala. At nadiskubre ito, alam mo kung saan? Saan yan? Yung mga Farm to Market Road na ito na nung tingnan ay hindi rin pala nagagawa pa. Oh. Kulang-kulang. Matatagpuan daw ito, ang tinignan dito yung 2024 national budget 2024, last year lang yan, okay? Magugulat ka kung nasaan ito. Nasaan yan? Sa Tacloban City. Panibagong natuklasan sa pagnanakaw ng mga politiko sa kaban ng bayan, ibinuking ni Senate Committee Sherwin Gatchalian. Welcome back to Kaakibat TV. Hindi pa nga nakahakbang ng husto ang investigasyon ukol sa manumalyang flood control projects na balitang umabot na ng higit 1 trilyon pesos ang nakulimbat ng mga kurap na politiko. Ngayon ay may panibagong natuklasan na naman sa pagnanakaw na kung saan isiniwalat ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian sa pareho lamang ang mga contractors sa umano'y corruption sa flood control projects na ngayon naman ay manumalyang proyekto sa mga Farm to Market Roads project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Na ayon pa nga sa natuklasan ni Sherwin Gatchalian na hearing sa Senado sa 2024 national budget ay nabatid na overpriced ng 10.3 billion pesos ang mga Farm to Market Roads. Nagdagdag pa sa komento ni Sherwin Gatchalian na labis-labis ang patong na presyo sa nasabing proyekto na ang halaga sa benchmark ay 15,000 pesos lamang kada metro. Ngunit ang lumabas na overpriced ay lagpas tao ang patong na presyo na umabot ng 348,000 pesos kada metro ang ipinagagawang kalsada sa nasabing mga lugar. Ano naman ang pinasok nila? Saan yan? Itong Farm to Market Road. FMR. Oo. Pero sa FMR kasi, may ilang departamentong kasangkot dyan, hindi lang DPWH. Nelson. Department of Agriculture. Yan, diba? DA. Oo. Department of Agrarian Reform. Oo. Pero ang tagagawa, DPWH. Yes, sila ang implementing agency At dyan. siyempre, yung pondo niyan, pupunta dun sa gagawa. Ah, ganon? DPWH, di ba? Hindi naman pwede ibigay sa DA dahil sila ba bibili ng semento? Pero may kakutsaba sa Darian. Sa DA yan. Diba? Tingnan natin, ha? Oh. Alam mo ba kung ano ang nadiskubre sa Farm to Market Road? Ba? Overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Ang 10.3 billion, overpriced pa lang yan. So, hindi pa yan ang base price. Hindi. Lagpas ng 10.3. Mga wala. Ito ang pwede mong ilagay sa maleta, Jen. Yung 10 billion, ipang maleta na yan? Mamaleta mo na ito. Overpriced Ayan o. Sobra-sobrang presyo ng mga proyekto para sa Farm to Market Road ang nadiskubre ng Senate Committee on Finance. Bagaman nakapaloob ang mga ito sa budget ng Department of Agriculture, ang nag-iimplementa ng konstruksyon nito ay ang Department of Public Works and Highways. Itinuturing ng DA na overpriced ang Farm to Market Road project kung lagpas ang presyo nito sa 15,000 pesos kada metro. Ngunit sa budget hearing ng Senado, ipinakita ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang listahan ng overpriced FMR projects. Sa top 10 o 10 proyekto na extremely overpriced FMRs sa listahan ni Senador Gatchalian, nangunguna ang proyekto sa Tacloban City, Leyte. Umaabot ang presyo nito sa 348,000 pesos kada metro na Farm to Market Road. Ito for me, obvious sign of corruption na ito eh. Paano ka magkakaroon? 15,000 lang ang benchmark. Mataas na nga yun. Considered na malambot na yung lupa. Ito, 348,000 per meter. Na ang nag-construct is DPWH but ang end user is DA. Nagulat naman si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga impormasyong ipinakita ni Senador Gatchalian. Bagaman November 2023 lang anya siya na italaga sa DA kung saan tapos na ang 2024 budget deliberations, kinumpirma nito na hindi dumaan ang mga proyektong ito sa ahensya. Kailangan din nilang tiyakin kung nasa listahan nga nila ang mga naturang questionable ang proyekto. Base sa information I got just now, hindi DA nag-concurrent sa mga projects na yan. Natuklasan din ng komite ang mga rehiyon na may pinakamarami umanong overpriced Farm to Market Road projects. Majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Region 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Sa amin po yun. Tacloban? Tacloban region. Okay, lala po na yun. And then in 2024, ganun rin, Region 5,
and Region 8 ang top-notchers. Batay sa datos, Bicol Region ang may pinakamalaking cost overshoot o sobra-sobrang presyo na umaabot ng halos 1.2 billion pesos. Sumunod rito ang Region 8 na mahigit kalahating bilyong piso ang sobra sa presyo na itinakda nito. Ibinunyag naman ni Senador Gatchalian kung sino ang mga nakakuha ng kontrata sa taong 2024 patay sa listahan mula sa DPWH. 3 of which nasa top 15 yung pinangalanan ni Presidente na top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng total flood control projects. No, yung tatlo doon nasa top 15. Obviously, Highton, ito yung construction company na connected kay Saldico. So tingin ko hindi naman coincidental na ang pinakamalaking nakakakuha ng FMR is Region 5. Tapos pangatlong pinaka maraming nakuhang kontrata is connected kay Saldico. Nang siyasatin ni Senador Gatchalian, kinumpirma ng DA Secretary na may mga ghost project din sa mga ito. Mr. Chair, we just started auditing end of July 30 As of now, meron kami nakita sa Davao Occidental na ghost, pero 2021-2022 projection na ghost. Meron din sa Zamboanga City na ghost. So far, yun pa lang, an initial. But tuloy-tuloy ang aming audit as we go along, then we'll be reporting this to the DPWH. Binigyan din naman ni Senador Gatchalian ang kahalagahan ng farm-to-market road sa komunidad at pagyabong ng agrikultura. Ngunit upang hindi na maulit ang overpricing sa 2026 budget, maaari niyang gawin ng DA ang mga proyekto imbis na DPWH. Kung hindi matitiyak na maayos ang trabaho ng 2026 FMR projects, nagbanta si Gatchalian na tatanggalin na lang ang pondo para rito upang ilagay sa ibang programa. Ngunit ang labis ikinagulat ng mga netizens na ang lumabas sa listahan na bayan na nangunguna ay ang lugar ni dating Speaker Martin Romualdez na matatagpuan sa Tacloban City at Eastern Samar, na sinundan sa lugar ni dating Ako Bicol Party List Zaldico na matatagpuan sa Camarines Sur at Daraga Albay. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At na-discover ito, alam mo kung saan? Saan yan? Yung mga farm-to-market road na ito na nung tingnan ay hindi rin pala nagagawa pa. Oh. Kulang-kulang. Matatagpuan daw ito, ang tinignan dito yung 2024 national budget 2024, last year lang yan, okay? Magugulat ka kung nasaan ito. Nasaan yan? Sa Tacloban City. Teka. Tacloban City? Tacloban City. Totoo? Baka naman dinadamay nyo na naman si dating Speaker Martin Romualdez dyan, ha? Hindi naman binanggit yung pangalan niya rito. Tacloban City lang nakalagay. Ganon? At Camarines Sur. Nako. Bicol. Bicol na naman? Oo. Pangatlo, Bulacan na naman. Talaga naman, Eastern Samar. Daraga Albay. So ito ay Tacloban City, Bicol, Bulacan dyan. Kasi itong farm-to-market road, Nelson, maliliit lang naman ang budget dito Kasi ito yung minsan nga, one lane lang ito. Minsan nga yung dalawang karsada lang Ang tawag doon yung parang pathway lang na magkatabi. Yes. Para kasya lang yung isang isa lang, one way lang. Para madaanan lang talaga. Pero usually mga 1 kilometro, 2 kilometro. Diyan ba siya nakalagay dyan? Ilang kilometro? Meron ito number 1, 6.7 kilometers. Iba yung haba? Maliliit, pero madami. At lumalabas pa dyan. Halimbawa, ang benchmark ay 15,000 pesos. Ibig sabihin, yun lang dapat ang presyo, doon lang iikot. Yung 15,000 pesos, in-overprice ng, wala mo kung magkano. 15,000, siguro ginawa na lang 20, at least 5,000. Okay, 20. Dinoble, ginawan 30. 30, malaki na yun, 100% na yun. Ako lang 20 lang, 20 siguro. 5,000 ang dinagdag. Mula sa 15,000, ito'y overprice ng 348,000 per meter. Sa kalsada. Bawat isang haba ng ruler. Overpriced lang. Ilang, 3 feet pala ang 1 meter, no? Isang metro. Ang isang metro, mga 3 feet.
Ang presyo, magkano? Dapat 15,000 benchmark na Oo. halaga. Pero sila, ginawa nilang Lagpas ng 348,000 per meter. abay, ang tawag ng bata yan, nimal. Kaya siguro, pakinggan nga natin, sino ba ang nagsalita rito, ha? Kung paano nila ito natingnan. Abot pa naman. Sige, Sige, yun lang sinabi. Yung nagsabi nun, sino yan? Kasi tinitignan namin yung ibang mga gawa. Like in 2024, ito, flash slide 22. Tinignan namin yung mga projects in different areas. And that tilinista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Like for example, concreting of Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. Per meter. Concreting of Barangay Lagyo in Camarines Sur, 263 per meter. Concreting of Barangay Ubihan, saan ba ito? Maykawayan City, 193,000 per meter. So, hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced, Secretary. Based on sa nakikita ko na pinapakita nyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess siguro maganda itanong dyan, Mr. Chair, is yung ating bagong sekretary ng DPWH na matulungan tayo na mahimay ito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!